with the succeeding bans. Oo, kaya nga, this is the draft for game number 1 between Aurora, MLBB, and Team Ay, Liquid eto Philippines. Paano namin makikita Paano yung panig? panig sa link kung binan? Boss naman eh. Okay, sige. Doon tayo sa Julian Julian Hayabusa o Ay, kaya Nolan. Nolan. Diba? Yes. Pwede pa rin naman. Nakita natin yung Nolan first pick kanina ng TNC. We'll see if that is gonna happen in this game. Although, ngayon lang ulit natin nakita si Zask. Na-miss natin to. Medyo matagal siyang wala sa drafting phase actually. But now, Liquid Philippines, dahil alam nila, kilala nila si Yue. Very prominent na Zask player. Tatanggalin nila yan. Respetuhin nila. Iuy. Sino? Si Iuy. Di ba ganyan pinabaligtad yung pangalan? Ay, Iuy. Si Iuy. Zushin is open though. Pero ang pinakamalaking concern Ayan, Ayan, nila. never mind. Hylos, Hylos, Edith. Roger. Wala pa lang Wala Roger, Moscow, Ruby, Ruby. Harid, Moscow. Yan yung mga options dito ng TPH. Mataas pa rin pala yung win rate ng side ng Red, ng yeah. Red. Parang it was just in week 4 na nagbago yung trajectory. Parang weeks 1 to 3, it's always been... Kasi mas nakikilala ng mga teams yung isa't isa. Yes. Who are you? Parang napapaisip ko dito for your TLPH, pa-prioritize ba nila yung hero dito? Okay, thank you. Ito na nila yung hero, could be Sanford hero, could be JP hero. Hylos Harith, yung magandang sagot dito ng Aurora. Even though yung Harith, no, you're gonna be matched up against Edith. Nakakatakot lang din yun kasi ang pwedeng gawin ng TLPH, if ever nga makita nila yung Hylos Harith, kunin nila yung Nolan on the the 2 picks that they have on the side of TLPH. Delikado siya though, pero at least they secure a gold laner that is very dominant in the current meta. So they do go for the Hylos Harith. Ito na yung laging 3 picks by the way. First 3 picks Hindi na tayo nagpe-predict. Nilalatag na ng mga teams yung lagi nang ginagawa ng ibang team. So Hylos, Edith first pick. And then Nolan, maybe a Valentina for Sanji para may copies rin ng mga Glorious Pathway. Or Faramis. Faraya. Alam mo, interestingly enough, lumalabas ulit yung Faraya Para, oo. sa meta. Parang May time na for the longest parang time, may mga nawala specific siya. teams lang na pinipick siya for the early weeks. RSG nga lang dati yun Kasi eh. Nung una, ano di ba? yun, si Aqua lang. Kasi, di Tsaka ba, Brent. nagkaroon ng time na ano lang, yung Juicin, Louie, Zask lang yung lumalabas. But now, nakikita na ng mga teams how effective it is. Parang ang maganda dito is, ayun, post 4 na nga, could be Aurora. Pwede rin Aurora actually. Yeah. Valen. Aurora Val. Val. They go for oh! Kasi, sabagay, Vexana Edith. Same thoughts Yeah. ng, same mechanics ng Aurora. Oo, na Ano din naman? pang-pigil if ever. HP-based damage din. Tsaka maganda rito nag-a-apply yung glowing one passive sa Iggy Boy. So meron kang anti-heal, Mhm. both na naglalakad na Hylos. Oo, kasi pag hinampas ka nun, ang tagal ng duration ng yung baban heal mo, bumababa yung shields na nag-generate ng Harith. But now, Aurora can answer up Magtitip with kaya sila dito? pwede. Jawhead, Tig, either that or kunin nila yung Baka Julian. too early though, if first place ng draft. Ayun Oh, na nga, they go for tig the na Tig. nga. Grabe. Galing. Sakto din yung, ay hindi, konting hawi pa sa gitna ka, hairstyle na rin ni Rene J. Rene J, no? But to be fair, parang isa siya sa mga may mataas na successful rates ng Tiger, madaming yeah. implosion, like implosion. Yung effect. Yung yung nakita natin, yung Chakno Rene J matchup, yung Tigreal ni Rene J. Malupit talaga mag-set. Ito yung yung tinatawag na set list eh. Oh, sa sobrang sa sobrang counter set niya, naalala ko parang hindi ko nakikita na nag-implosion na pala siya, pero Oo. nagkakadikit na yung mga players. Hindi na siya si Hindi na siya si... The Man with a Million Hits. Hindi na Set siya list si- na to. Yes. May album na yun eh. Oo. Ito May na album na yun si Rene J eh. Oo. Ano kaya yun? Ewan ko, baka mamaya may release pa yun after MPL, di ba? Parang every season may bago siyang kante. Pero now going back to the draft, wala na yung Hayabusa. Medyo sad. Lunok. Pero I think yung Julian din baka matanggalin ng TLPH. But yeah, sinisecure lang nila yung gold lane matchup. Tinatanggal nila yung Lunox. Maybe Claude's next. Either Claude or Or Moscow. Moscow. Lalo pat nasa kamay ni BeneQT. You don't really want that kasi alam mo yung comfortability talaga ng TLPH kakaiba kapag nahawakan nila yung kanilang mga signature heroes. Parang napapaisip ako kung ano pa ditong Ay, grabe naman yan. ano Ano kaya? kaya napipili Baka si Carl yata yung magpapahinga. Shoutout kay Madam Andeng. Ayan. Carry. Carry. That's a very deep ban. It's a very deep ban from Aurora. Grabe, nag-research so to. open. Pero Claude, yep, maganda yung Claude dito. Kasi wala ka talagang super pampigil. If ever not, unless sumakto yung implosion. But Faramis Wow. ban. Wow. Very, very specific by the way for both teams. Kaya nga, ang ating young GOAT ay ranking now second in average Lord kills with 1.08 and second also in average assists, 4.83 among All, like all time Sino yan. yung first? All time. Sino nga Tingin kaya ko yung first? average assist all time, baka si Wise. Pwede. Or baka si Wise for both. Lord, Ewan. yeah, Kasi Lord tsaka Lord at assist, saka yeah. assist. Hawak niyo yung Valentina niya. Eto na. Alam mo kung gusto mo ng signature pick, ito talaga yung Oo. signature pick talaga ni Yue. Even before the Faramis, the Lilia, may Valentina na Alam mo na talaga. pag-usapan natin yan eh. Kasi di ba nagkaroon ng mga panahon na yung high ground mages, Eve Farsa yung Yeah. laging ginagamit. Kapag magaling ka sa Eve Farsa, kailangan magaling ka din sa Valentina. Oo. Kasi Buti na lang hindi ako magaling sa... May time na I think that was MPL season 12. Out of 15 games ni Yue, 11 yung Valentina. Tapos sobrang As a unpredictable winner, pa rin. oo. Kasi di ba minsan kahit lagi mo siya ginagamit,
ang pinakamagandang magaling na user na ganun is very unpredictable kung paano yung thinking mo pagdating sa team fight, which is ganun siya. Ano kaya jungle demon ka dito? Kasi meron siya ABC, like 3 letters lang yung pangalan niya. So, wala kang May YUE siya. Sige, sige, sige. Oh, wow. Ayan na, Bane. mabenta ngayon si Bane. I like this. It's a Bane with a Hylos. Yeah. And I think what makes this wonderful also, kagaya nung nangyari kanina with Blacklist International, ay kayang pigilan ng Bane at the very least yung BMI in ng isang Claude. So in a way, Ayan. medyo mahirapan din sila. Plus yung pagdadabog ng isang Minotaur. Tsaka pwede siya dito mag-focus lang dun sa mid, push na ng push if ever. Yeah. Yeah. And if I'm not mistaken, yung Blazing Duet, pag nagkamali ka ng pwesto, makakancel Exactly. din. ng, Deadly Catch. Tumatalbog eh. Tapos under ka ng protection ng Revitalize, ng Glorious Pathway, may innate heal din yung Bane. So it is an interesting draft coming out from Oro. And welcome na nga sa Land of Dawn. It's the second series of the night for the Saturday special of MPL Philippines Season 14. Ang laban na to ay Team Liquid Philippines kontra Aurora MLBB. At game 1 pa lang to, so kung di pa gising yung tropa nyo, gisingin nyo na. Gisingin nyo na, pati yung nanay nyo na natutulog kahit hindi niya alam yung MLBB. Gisingin nyo na again. Kagising-gising naman kasi talaga itong laban na to. Rinig na rinig natin dito sa Green Sun Hotel eh. Hindi ko nga alam kung naririnig ba ng mga online viewers natin yung energy ng crowd, pero simula pa lang may tumatambol na. Alam mong mainit ang laban na to. Yeah, yung mga tambol na yan, actually nagdadagdag intensity pa yan no, kapag naglalaro ka. Oo. And for sure naman naririnig at nararamdaman din yan ng team na sinusuportahan, Team Liquid or Team Aurora. Hindi ko kasi sure kung saan ba yung tambol ito. Hindi ko rin alam, pero rin mo yung nagungdong eh. Hindi mo Oo, yung dumudugs-dugs-dugs sa puso mo. And at this point, of course, ay tahimik pa rin naman ang ating laro. Sadyang nauuna ang Aurora in terms of their rotations, pero iba naman kasi pala ang pakay ni Carl. Napakabilis si Carlito dito. Anyway, ay kapansin-pansin din ang pagprayo dito sa may bandang gitna na puruhan. Itong si JP at going back dun sa gusto kong sabihin, dalawang Purify para sa Team Liquid PH. Oo. Respecting yung crowd control na meron ang Team Aurora. And I want to point out din yung Purify na pinaka-importante dito, yung Purify ni Benny. Yep. At this point, pwede nga niyang ipop ng early yung Fury niya habang nagbe-blazing duet siya para hindi makancel yung kanyang blazing duet sa harapan ng Deadly Catch. Oh, speaking of pag-cancel, si Sanford ata ang kakancelin nila dito. Hindi, napa-flicker out na rin. Pero magandang information ito para sa Aurora. Kulang ang kit ng Team Liquid PH pagsimula ng unang turtle ng laban. At napaka-importante pa naman ng XP laner kapag first turtle ang usapan dahil usually sila ang may access sa mga malalaking abilidad. Pero dahil nga wala ang kanyang flicker, mukhang kailangan munang rethink ng approach ang TFH dito. Oo nga no, pero si Sanji ay nandun. Medyo delikado yung pwesto yan. Level 3 lang. Si Sanji dito tumama yung stun. And Ayun. NJ! Demon Pact with that first turtle habang yung patingin nandun na. Deadly Catch, sino kaya ang didets? Wala iba kundi itong si Sanford. Oh, grabe din talaga yung combo ng isang glorious pathway with the Deadly Catch. Ito yung tipo na malagkit yung dagat, men. Oo. Malagkit na nga yung dagat, may mga pating pa. At si Sanji still looking for the Eternal Guard, level 3 pa lamang. At mukhang ini-invade na agad ng Aurora ng maaga pa lang. Ang plano sana kasi ng Team Liquid doon ay magpa-level 4 doon sa may top lane. Kaya lang ang problema, nagsisimula na yung turtle. So, ang naging response ng Team Liquid ay samahan na at i-check no, para doon sa vision ng unang turtle. Pero kailangan mag-move forward dito ng Team Liquid PH. Again, Carlito, hindi pa naman siya nadidets dito. So, importante ang damage na nabibigay ng isang Nolan mamaya. Kamunti ka na nga siya mamatay kanina. No? Napakagandang save lamang mula sa Sansanduo. Nakita ko yung paglalapag ng mga skills ni Sanji doon. Pakurong na doon sa Nolan. Kumbaga, pag ang choice ng Aurora doon, either chase the Nolan at masaktan kayo o si Sanford na lang. But look at this, Benny Cutie burning the Blazing Duet ng maaga para lamang makalamang sa farm. Ayan na, iiwan na niya sa lane si Doming. Do-double lane na rin ata dito si Benny Cutie. Remember, Claude ang isa sa mga pinakamabibilis na hero sa gold lane na mag-double lane. Diba? Dahil nga doon sa kanyang BMI and yun na nga ang ginagawa dito ng Team Liquid. Lexana pa. Vexana pa kasama mo, napaka-blissar ka mag-clear niya, no? Oh, at tamo kakakita pa lang ng mga minion sa baba ay mukhang kailangan makakabalik na agad siya. Isang minion lamang ang nawala. At may ganyan pa, may crab pa. Grabe, sulit na sulit ang iko. Naku, sulit din ata dun sa may bandang iba pa. Pero napa-primal rat na itong si Sanford. Yung attempt ng dalawang members dito ng Aurora sa itaas ay hindi naging matagumpay. At may mga ultis din sila na nagamit, ah. Oo, kumbaga, hindi man naging matagumpay dahil hindi sila nakakuha ng kill. Napauwi naman nila. At si Benny Cutie, quick BMI back to safety. And this is what we see in the gold lane. No? Talagang hindi sila nagkakahiya ang magbatuhan ng skills. Oo, yun lang, no? Pero kasi alam ni Benny na lugi siya doon pag nakasaman force, no? And ang power spike kasi niya, Ay! J. Mapper Pure Fire gamit dito ni Sanji. Habang nailabang na rin yung Eternal Guard, pasok din si Sanford doon. Habang nandito si JP, makakatakas nga ba siya with the Sliver of Health? Grabe. Hindi pa rin dahil si JP mapapatumba, dalawa kagad ang nakuha ng Aurora. September pa lang pero parang New Year na. Ang daming nagsitanunan sa laban na yon. At Turtle ay mapupunta sa kamay ng Aurora. Si Benny Cutie delikado. Ay, nakatakas si Benny Cutie doon pero nakakuha ng kill ang Team Liquid PH.
3-4-1. Pero may Lord, Turtle rather, na nasama dito sa Team Aurora. Oh, and then Aurora right now, control over the early game. Alam nilang Claude yung katapat nila at hindi masyadong masakit ito ng early game pa lamang compared to kay Harith. Talagang lamang talaga in terms of damage ang Aurora at talagang napepwestohan pa nila with Renegade. And I would say no, si Tigreal, isa sa mga picks to watch out for kung si Renegade yung usapan. Oo nga, dalawa nga na implosion niya dun eh. Oy, pero nandun yung Wow. Fracture. Wow. Kayang saluhin, may recalls pa from Doming. Grabe yung recall yun, napapasigaw ang Auroras. Ayun na yun eh, parang the showmanship. Alam niyang mamamatay dapat siya kung tumama yung fracture na yun. And mind you, tama naman yung pwesto eh. Sakto. Yung fracture gitnang gitna, pero talagang hinintay lang. Sinidestep lang talaga. That was a good micro decision coming in from Doming. Pero mena, ang mga nagre-recall kay Carl TZ, medyo nag-iinit yan si Carl kapag ganyan. Oo, nakita na natin makailang beses. Actually, isa sa mga buhay na patunay yung rivalry ni Demon Kite Oo. at ni Carlito na sabi napagpahinga daw, di ba? Oh, wait lang, wala pahingaan natin dito kasi si Edward ang sasalubungin ni JP. Nandun yung pokes from you eh. Purple Wolf lamang ang magiging punta ni Carlito at magiging matagumpay yun. And so far, Aurora pa rin ang lamang. It's a 2K gold lead at mukhang magkakaroon ng trade-off. No, hindi nga trade-off eh. Wala. Dalawang tore ang mukhang tutulakin ng Aurora. Isa sa baba at isa rin sa taas. At napakabilis yan dahil pain yan eh. Oo nga, ganda ng space na naibigay din ni Edward doon sa may top lane. Ngayon si Renny J, ang abot niya ata na pag-purify na si Sanji dito. Wow! Implosion, pero sakto! Sakto yung deadly grasp para lang mabaliw itong mga members ng Aurora. Akala mo, kinilig eh. Una nanginig, tas tumalon, parang onik lang kahapon. Oo nga, may talo na talaga, pero implosion na gamit ng dito Renny J, dalawang nahuli. Habang Minoans Fury naman, ang pagsama dito ng Team Liquid PH Carlito ay makakuha ng isa. Habang si Edward. Edward, kailangan na dito makas pero din orange mula dito kay Sanford. Habang si Carlito ay mamamatay, Turtle buhay pa rin. Sanford versus 3, kailangan niyo mabatras dito. Retribution na gamit na, pero si Demon Kite pa rin ang magtatagumpay. Nice turtle take mula sa Aurora, pero Benny Cutie naghahanap na ng dugo. Hindi katama ang deadly Laban grasp. sila. Ayan na, deadly catch yung nalabas na rin. At ayan na, Aurora nakapag-disengage. Sobrang deadly naman, no? Napakaraming deadly dito sa Oo, laban na to. may deadly catch, may deadly grasp. Ano pa ba? Sobrang deadly. Pero kung papansin yung mga low-scoring game to, kung ikukumpara natin sa mga games na nadaanan ng Team Liquid PH at Team Aurora, and nakita na natin, no, Benny Cutie with that Demon Hunter Sword, parang nga naman matunaw. Ang kukulat kasi ng mga heroes dito ng Aurora, Kahit ba sabihin natin si Edward at Renny J yung pinakamakunat dito, yung si Demon Kite kasi with this blade, sabihin na natin masakit, yes. Pero yung build din kasi niya, may mga pa-chepi-cheping HP. Sabihin natin na War Axe, may HP yan. Ang Endless Battle, may HP din yan. Kung baga parang yung mga damage items na binibuild kay Bane, ay hindi lamang damage lang ang binibigay. Yeah, alam na alam yan ng mga nagko-comment dyan, no? Ay, sa, oo. sa MPL na live stream natin, sa Facebook, sa YouTube, sa TikTok, sa lahat na ng platforms. Oo. And yun naman yung maganda, no? Parang, alam mo, may idea na yung mga nanonood sa atin. Oo, Kung paano tumatalino. mag-MPL, tumatalino na. Every season, tumatalino yung mga audience. Diba? Parang nung season 7, sabihin natin kapag may sinabi kang mga terms, medyo hindi pa nila magigets. Oo. Pero ngayon, magsabi ka ng pangalan ng mga bush ng mga pa, minsan mas alam pa nila kaysa sa atin. Alam na nila. Even nga yung mga skill names, no? Alam na rin nila. And yun yung maganda. Oo. And ang laki ng tulong talaga, no? Na i-expose, no? Yung mga viewers natin sa mga contents din na ibibigay. Oo. Na even to mga players na to, nagpo-content din yan. Nag-i-stream din yung mga si Carlito. Sobrang lala mag-stream yan, no? Batak na batak mag-stream yan. At pati yung mga ibang players natin, kung kahit nga walang webcam maririnig nyo lang yung mga insight. Yup, Natuto nga ako bigla mag-Grack XP nung napanood ko yung isang mga live stream ni Flap. Talaga? At yung former TZ brother ni Carl. Pero ngayon no, dito sa TLPH, ay wala naman siyang kapwa TZ. Ang kasama niya dito ay isang cutie na si Benny na Oo. nakakapag-farm naman sa baba. Yan yung mga surname dati na nauso, no? Mga TZ, Cutie, Forever, Oo. Okay. Ang dami na, no? Tsaka yung May mga ano, bandit pa. yung liga ng mga no, si Chakno, si Chakno. Sagitno, Oo nga. Consil. Wait lang, simple. Habang pasok ata dito, implosion sila na nahuli. Kaya lang nandun din yung Eternal Guard. Habang bawi din ni Sanji. Lalo na muna with the ultimate. Habang si Sanji nakakuha ng isang kill. Habang nandun din si Doming nakakuha ng isa. At yung patingay na ilapag. Saan ko kailangan na tumakas. Pero naroon his lang binibigay niya. Ayun, no? At na-reset. Na-reset yung Lord na ito. Kailangan umatras ng Aurora. Isa lang ang nakuha ng kanilang kupunan. Habang dalawa naman para sa kabilang panik. At si Carlito magtatagumpay sa Lord. Grabe ang sakit ng mga panturo ni ano doon. Tinuturo. Ni Sanford, ang daming tinuruan. Pinakita na niya yung finger of death, men. Aray ko. Kada banat niya doon, kaya Edward, nararamdaman mo yung percentage HP damage ng isang ED. At Yeah. para sa mga nagtataka kung bakit nga masakit yung ED kahit tank build siya, Hmm. nagtatranslate kasi sa stats niya during the primal run. Lahat ng mga tanky items niya nagiging damage. Oo, may stock talaga eh, no? Oo. Pero nakita na nga natin ang handcam ni Benny Cutie. Wala pang ang mga click-click ng mga... Ay, ayan, oh, ayan. Oh, yan. Normal yan, eh, no? Yung mga kumiklik-click sa mga Normal shop, yan. di ba? Shop. Yung dati nga na nakita ko yung mga ibang players may habit na nagbubukas lang ng shop ng walang rason. Oo nga, binibindot-pindot Oo, lang. pinipindot-pindot lang. Nagtaka ako eh, pero yung pala, dinetrain nila yung pag-buy and sell ng mabilis. JR Energy sa likod, nagkonsina siya dito.
Pero walang kukunin itong si Renny J. Alam niya na malayo din ang kanyang mga teammates. Pero natunaw na kagad yung unang Lord ng laban na ito. Oh, grabe no. Kung mapapansin nyo, si Sanford naka-roam boots na rin this game. Ayan na. I think binili na to around the 8 or 9 minute mark kung saan nakakakuha pa rin naman siya ng dagdag na gold. Pero ito yung sinasabi nating bonus mga 100, 200. But still, that's something na dinadagdag sa'yo. Importante kasi na mauna ka sa mga item. Lalo na sa XP lane kasi tank 2.0 ka eh. Ikaw yung isa sa mga supplementary na, na kailangan mag-soak up ng damage dito. Pero si Edward, naghahanap na rin. Sa pangunahin dito. Dirty Crash ang ginagamit. Pero kalat-kalat ang Aurora. Wait lang, si Cartesi. Napakaganda na kanyang pwesto. Naghahanap ng pwedeng machade pero nagpakita na kay Rene J. Okay, kailangan niya umatras dito. Renny J. Nandun yung Minowes Fury. Dalawang natamaan doon. Habang Minowes Fury, balbalik mula dito sa Team Aurora. Napag-insaman force pati yung pating. Kaya lang may ipit agad Ayun, ni Sanford. Pero kaya niya. Ayan na. Kinakaya dito. Nakakuha na rin ng isa. JB is down. Pero dalawa makuha dito ng Team Liquid PH. Ininix pa nila. Itong si Missy consistent. Pero yung first from Cartesi is not enough. Nakuha din siya dun yung Grabe yung burst damage niya nang gagaling dito sa Aurora. And gusto ko rin lang makita yung items no, kung naka Sky Piercer ba dito si Demon Kite. Dahil parang may nakita akong animation kayo ng Sky Piercer. And bakit ko nga ba ito binabanggit no? Dahil napaka-importante nito na pag low HP yung Edith, mapatay nyo na agad. Dahil kapag nakabanat pa yan tol, bumabalik yung buhay. Instant, yung 4% na yun. And, ito yung sinasabi ko, kaya pa sana pero nabugahan. Nabugahan dito ni Yue. Carl TC, tinry din naman niyang mang-burst, kaya lang hindi pa rin talaga ganun kasapat yung damage niya. At si Doming nakapag-farm na rin. Holy Crystal, crucial item pick up ito para sa isang Harith na nagsiscale lang lahat ng kanyang ginagawa with magic power. Kaya naman with that Holy Crystal pick up, i-expect na natin na during this Lord fight, ay talagang all eyes on Doming for this one. Yeah, actually, kailangan mo rin tingnan dito si Renny J. Lagi siyang nakaantabay sa kung ano man ang gagawin dito ng Team Liquid PH. Pasok si JP dito, nagamit rin yung ultimate Minowes Fury as well. Pero nabawihan sila ng Team Aurora. Ito na yung pagsugod ng Aurora. Triple kill para kay Demon Kite. May kasama pang foul. Ang hirap pasukin ng Lord fight ng Aurora. Ang daming nilalapag. May Glorious Pathway ka na. May Dami. Summon Force ka pa. Tapos kapag ka nakalusot ka na sa mga zoning nila, biglang may Rene J na mamanduhan ka. No. And with all of that, pwede pang ang agawin ni Yue yung Eternal Guard. Ibang klase, no? Si Edward naman ngayon yung nasa harap. Renny J naman ang lumikod. And nakita natin yung, sabihin na natin yung layer, yung skill management dito ng Team Aurora. Sobrang ganda. And Team Liquid, hindi nga sila nakapag-react doon halos eh. That's true. And then, 4.5k gold lead, kaya pa rin naman Okay. ng Team Liquid Philippines. Kailangan lang nila siguraduhin na tatagal itong laro dahil unti-unti na rin namumuo ang bagyo. Ayan na. Oo nga pala, no, napag-usapan natin yung bagyo. Kakatapos lang ng mga split push na ginagawa dito ni Benny Cutie. Pero ang problema, sila yung nakadepensa. Sila yung nakaatang dito sa depensa at ang Team Aurora. Nag-aatay lang sila pero sa Sanford! nila dito nagamit nila. Wow! Nakuha na kill dito si Sanford. Same with Edward. Ay ang nakuha niya dito ay walang iba kundi si JP habang si Sanford namatay din. Tatlo na lang ang natitira para sa Team Liquid PH. And nandun yung Eternal Guard. Sinasalubong lang sila. Masakit na rin yung mga ampas ng Eternal Guard mula dito kay Sanji. Pero successfully mapapatumpa yung gitnang tore. Kahit pa sabihin nating dalawa yung namatay sa side ng Team Liquid ay masaya na silang na-shutdown nila si Demon Kite. That was the first death for Demon Kite at grabe yung dagdag niya na gold para sa nakakuha. And for Sanford, na gumawa ng play na yun, pakiramdam ko, intayin na lang yung flicker niya for the next fight dahil at this point, kaya pa naman pumalag ng Team Liquid Philippines with a 5k gold lead na hawak ng Aurora. Mahaba pa to, 78 seconds para sa next na objective. Sapat na window pa ito na para makapag-clear wave, makakuha ng mga objectives. Even, kumbaga, even yung mga items din, nakakailangan nila. Actually, ako nga, litong-lito na ako. Even yung community natin, nalilito rin eh. Medyo 50-50 to, no? Diba? Men? Hindi tayo marunong magbilang, lamang ng 10 yung isa. Pero at this point, 50-50 pa rin naman ang laban na to. Lamang ang Aurora ngayon dahil ito yung power spike nila. Yeah. Kumbaga, ito na yung peak ng Bane. Pero tandaan natin sa late game, kapag nagbanatan ang isang Benny Cutie at Doming without the Summon Force, ay hindi kayang sumabay ng isang Harith. So, kailangan pumili ng pwesto ang Aurora the moment na pumunta tayo ng late game. Yeah, so ibig mo sabihin kung para maipanalo to ng Team Liquid, kailangan nilang piliin din yung mga team fights na kanilang That's lalaroan dito. And kung ikaw naman ng Team Aurora, hindi mo na kailangang maghanap pa ng team fight. No? Oo. Ang next na objective nyo kasi, magkita-kita dun sa Lord. And kapag ganun ang sitwasyon, masasabi ko na may malaking kalamangan ang Team Aurora dito. Dahil hindi na nga kailangang antayin si Benny Cutie na kung saan siya gagawa. Kasi kusang papasok yan, di ba? Kusang papasok at napakahirap talagang pasukin na Aurora. Especially now na may immortality pa si Rene J. Kahit mamatay yan sa harap, the moment na makapasok kayo sa likod, nakaset up na yan eh. The Revitalize is there for Edward. Glorious Pathway nandyan din. So 2 choices ngayon para sa Team Liquid Philippines. Either trade for the big objective o mag-hero na lang. Siguro at this point, kung gagawa nila ng punto na mag-steal, kailangan gawa ng path si Carl TC. Ayun na nga, no? si Renny J ay nakita na nila half health 20k ang buhay ng Lord na ito, knock off
Pero kailangan lang munang hawakan to ng Team Liquid PH. Ano kaya magiging entry? No more Earth Shatter Yue, chumicheck bush, pero makakabalik naman sa may mid lane. Mukhang sinasayaw na lamang ng Aurora ang Lord na to. Papatagalin nila to. Ang ganda ng flow dun sa may bottom lane. Oo. At nandun na yung conceal. Renny J naghahanap na magiging target na dun Oh, wow! Masyadong malayo itong si Carlito. At ngayon, siya ang mapupuruan ng gamit na rin yung Eternal Guard. Habang si Sanford nakapatay din. Courtesy of Aurora. Talunan muna sila kahit wala akong bagong taon. Napa-Winter's Crown na rin itong si Yue. Benny! Apat na members sa mamamatay at wipe out para sa Aurora. At ito na nga ata ang pagtatapos ng Game 1 and double na ang call ng Rora. Tatapusin na ang Game 1 at sila ang makakakuha nito. A decisive victory para sa Aurora matapos makuha ang mga Lord. Tuloy-tuloy na lang nila ang pag-push sa base ng Team Liquid.